Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. It's Thursday morning. Yahoo! Salamat Panginoong Diyos Ama, Panginoong Kristo, Banal na Espiritu, sa panibagong umaga na naman na kami ay makapaglingkod sa inyo, makapagpuri, gagamitin ang aming mga buhay para sa iyong kapurihan, Father God. Thank you so much, Lord, sa iyong kabutihan. Thank you so much, Lord, sapagkat ikaw ang Diyos na buhay. Hallelujah! Praise the Lord, Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. It's May 8, 2022. Praise the Lord sa kanyang kabutihan. Oh, hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. Thank you, Jesus. At kami ay nakaraos. Ngayon ay May 8 na. May 8 na. Hallelujah. Welcome dito sa ating Team Jesus School of Faith Daily Bible Study. Sub-sub sa presensya ng ating Panginoong Jesus. Nang sa ganoon ay mailayo tayo sa mga tukso. Hallelujah. God is good. There is power in the name of Jesus to break every chain. To break every chain. Ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoong Kristo, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. And every moment, thank God in the name of Jesus and the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Hallelujah. God is good all the time. Thank you, Lord, sa iyong kabutihan, Lord Jesus. We love you, Lord Jesus. Salamat po sa aming kaligtasan, sa libreng kaligtasan na inyong ibinigay sa amin, Panginoong Jesus. Maraming salamat po. God is good. Yahoo! Welcome dito sa ating live. Ngayon ay Webes ng umaga dito sa Houston, Texas. At ako ay Tangerine pa rin, Tangerine. Praise the Lord sa kanyang mga probisyon. Okay, mga ka-Team Jesus, tayo ay magpuri sa ating Panginoon. Welcome dito sa ating live sa Bahay ng Diyos. Team Jesus School of Faith Daily Bible Study. Ngayon ay Webes ng umaga, May 8, 2025. Ito si Tita Vitz, ang lingkod ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ayan, so magpuri tayo fresh from the bed. Matagal akong nagising, ngayon lang 5:45. Ang sarap ng aking pakiramdam na matagal akong nagising dahil nakapagpahinga ang aking katawan. So, ang katawan ay kailangan magpahinga. Okay? So, magpuri tayo sa Diyos. Pagising sa umaga, kay ganda,
Kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus, at binago mo ako, Panginoon Jesus. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Hallelujah, Lord Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa kanya, purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Woo! Hallelujah! Yes, Lord Jesus. Kami po ay nagpapakumbaba sa trono ng iyong kawaan. Hinihiling namin ang iyong kapatawaran. Linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso. Gawin mo po kami karapat-dapat sa presensya ng iyong banal na Espiritu. Hallelujah! Dinideklara namin ang kapatawaran sa mga taong nagkasala sa amin, Panginoon. We release them with your forgiveness. We release them with your blessings, Lord. Katagpuin mo rin sila, kagaya namin, nang sa ganoon ay malalaman nila, makilala kanila ng lubusan at mabago rin ang kanilang mga buhay nang dahil sa iyong libreng kaligtasan at ng iyong mga salita na sa araw-araw ito ay aming kinakain at sa araw-araw kami po ay binabago ng presensya ng banal na Espiritu. Oh, hallelujah! Hallelujah! We welcome the Holy Spirit in our midst. Let's welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul. And every day, I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power.
I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah. Sinasamba ka namin, Panginoon Diyos Ama, Panginoon Kristo, ng Espiritu, sa Espiritu at sa katotohanan. Andito na naman kami, excited kung ano na naman po ang mensaheng nais nyo iparating sa oras na ito. Mangusap po kayo. Itago ninyo ang inyong, itago nyo po, Banal na Espiritu, ang inyong lingkod sa krus ni Panginoong Kristo, na hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ay ang kanyang pagmamahal, ang kanyang kaawaan, ang kanyang mga pagpapalang siksik-liglig, umaapaw para sa mga anak na naniniwala sa Kanya. Oh, hallelujah. Yes, Lord Jesus, salamat po. At patuloy ka, Panginoon, nagagabay sa bawat isa. Patuloy ka, Banal na Espiritu, mag-convict, magturo sa aming mga puso upang sa ganoon po, anuman ang mga hindi kaaya-aya sa paningin mo, sa paningin ng Diyos Ama, ay ito'y aming matanggal sa aming mga buhay at ito maging kalugod-lugod kami sa harap ng Diyos Ama. Oh, hallelujah. Dinideklara namin na ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. Lahat ng ito ay aming hinihiling, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus at ng Banal na Espiritu, at lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Hallelujah! Praise the Lord Jesus Christ! Ayan, mga kating Jesus, ang sarap ng aking pakiramdam. Ganyan talaga yan pag ang Diyos ay nasa atin, si Panginoong Kristo sa ating bawat pagising ay excited tayo, praise God, at inaalagaan natin ang ating mga katawan. Kaya sa pagising sa umaga, 2 warm water na kaagad ang ating inumin. Thank you, Lord Jesus, sa panibagong umaga. Hallelujah. Galaw-galaw at mag-inom ng mainit na warm water. Lukewarm. Medyo mainit at medyo tama-tama lang. At ang sarap ng pakiramdam, no? Yung ating mga internal organs ay natutuwa kapag sa pagising natin ay umiinom tayo ng mainit-init na tubig. At pagkatapos niya, ang ating namang colon, no? Ang ating stomach ay mag-react na niyan unti-unti. At ayan na yan. Success! So, punta na tayo sa restroom at ilabas na natin ang ating mga dumi habang maaga pa. Ayan. Kaya, para sa ganoon, ay hindi mapuno ang ating mga tiyan, mga kating Jesus. At masuot pa rin natin ang ating mga damit kahit na ilang taon na siyang nakaimbak kagaya ng mga damit kong ito. Hallelujah, napakabuti ng Diyos. Kaya, no? So, i-maintain natin ang ating mga katawan, ang ating kalusugan para sa kagamitan o sa kaharian ng ating Panginoong Hesukristo na tayo ay magamit at hindi tayo magkasakit. Kaya iwasan ang mga bagay, ang mga pagkain na nakakasira ng katawan, kagaya ng labis na mga sugary, chocolates, cakes, at iba pa, no? Soft drinks at iba pa. So yan ay hindi nakakabuti sa katawan. Kaya uminom lang tayo ng warm water o kaya tea. Gawa tayo ng sarili nating tea, kagaya ng mga dahon dyan. Maraming mga dahon dyan sa Pilipinas, gaya ng mga guyabano, gaya ng mga guava, gaya ng kung ano-ano. So, yan ang gamitin natin, pakuluan natin. Huwag kayong gumamit ng aluminum na pakuluan. Kailangan ang gamitin natin ay, ano bang gamitin yan? Steel, whatever, na hindi mag-react doon sa inyong pinapakuluan, no?
At o kaya sariwa lang, hugasan ng mabuti, ilagay doon sa isang cup. Ang cup ay hindi plastic, dapat ang cup ay glass o kaya anong tawag doon? Porcelain. Yan, doon yung ilagay ang sariwang dahon ng bayabas o dahon ng kung anong dahon. At doon, lagyan nyo ng tubig na mainit at pabayaan mo muna ng 5 minutes. Yan, pwede mo nang mainom. Yan, no? Yung mga dahon natin dyan sa mga prutas natin, mangga, guyabano. Yun ang gawin nating tea. At magpalusog tayo mga Ka-Team Jesus nang sa ganoon ay hindi tayo magkasakit at magamit tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? So, no soft drinks, yung mga juice na nakakan at iba pa, no, they are not good. So, water lamang. Water is the best therapy. No cold water, just natural water. Hallelujah. So, ayan mga Ka-Team Jesus, welcome dito sa ating live. At kahapon ay tinuruan tayo ng banal na espiritu. Ano ang itinuro sa ating kahapon ng banal na espiritu? Tungkol ito mga Ka-Team Jesus sa ating mga amo dito sa lupa. Ayan, ang ating mga amo dito sa lupa. So, tandaan natin na gawin natin ang ating mga trabaho. Yung mga trabaho natin, gawin natin ng may diligence, na may, sabihin natin, katapatan. Mga amo rito na sa lupa ng may katapatan, paggalang at pagkatakot, na parang si Kristo ang pinaglilingkuran natin. So, yan dapat ang ating gawin. Pag anything na ginagawa natin dito, trabaho natin, ganyan, let's do it for the Lord. Para sa ganoon ay iisipin natin, we will going to do our best dahil ginagawa natin ito para sa Kanya. So, di natuto tayo, di ba? Siguro nagulat yung mga amo ninyo, ang inyong mga ganyan. Wow, naging masipag si ganito Wow. Bakit? Kasi tinuruan na naman tayo ng banal na espiritu. At so kayo man dyan ay mayroon kayong mga simple businesses, small businesses na ganito, ganyan, ay ang inyong mga amo ay ang inyong mga kliyente. Na dapat ang mga kliyente ninyo ay satisfied sa inyong mga serbisyo. Okay? So, satisfied sa inyong mga serbisyo. O kaya, yes, yun. Maging conscientious kayo sa inyong mga ginagawa. Kahit na walang nakakita sa inyo, ayusin ninyo ang inyong pagtrabaho, ayusin ninyo ang inyong pagkain, ang pagluto ninyo ng mga kakanin at iba pa. Okay? Ayan. So, malapit na ang kalagitnaan ng May, mga Ka-Team Jesus, at by June ay mag-umpisa na tayo sa ating fellowship. So, sino ba ang sila Sis Noreen, yung Visayas Leyte, ay meron na silang agreement na by August sila. No? O so lahat na ba kayo ay nabaptize na in water? Para kung kayo ay mag-fellowship, ay you will welcome the Holy Spirit. Kumanta kayo, magpuri kayo, you will welcome the Holy Spirit. Mararanasan ninyo ang pagbaba ng banal na espiritu at magugulat kayo kung paano kikilos ang banal na espiritu. Ayan, so kailangan na mabaptismo kayo. Okay? Kung kayo man ay naniniwala kay Panginoong Hesukristo. So, magkasundo na kayo. Sino ba ang mauuna sa June? June, July, mayroon ng August. So, June, July, may August na, September, October. So, 4 na lang, no? October. So, pagkasunduan na ninyo yan at alamin, bigyan nyo sa amin kung magkano ang budget para dyan. Nang sa ganoon, baka busy pa kayo dyan sa eleksyon, sabi dito ni Madam Joyce, doon daw sa kanila ay doon sa, nasa Surigao sila, no? Taga Siargao yan si Madam Joyce. Doon daw sa Surigao, ang palitan daw ng boto doon ay 4,000 pesos. 4,000 pesos? Lord Jesus, tulungan mo po ang Pilipinas. Ano ba nangyari? Bakit kailangang bilhin yung mga boto? Hindi naman yung nabibili.
no? So, sana ay pagkasunduan ninyo yan, Team Jesus Servant Leaders for each chapter, ay magsabi na kayo, pagkasunduan na ninyo, si Sis Jeanette, si Tita Jane, si Sis Leah, sino pa ba? Si Sis Evelyn, ayan, pagkasunduan na ninyo, kasi, pwede man ninyo yan isama ang inyong mga anak. Ang pamilya nyo ba? Isama nyo. Isama nyo sa budget ang inyong pamilya. Kasi fellowship ka yan. Okay? So, yung inyong mga anak at asawa, husband, dapat masama yan siya para fellowship ng pamilya yun. Pamilya ni Sis Evelyn, pamilya ni Sis Angeline, pamilya ni Sis Teresita, pamilya ni Sis Michelle. Ayan. Sa June naman, pamilya ni, halimbawa, doon kina Tita Jane, pamilya ni Tita Jane, pamilya ni Tita Jolie, pamilya ni Sharon, pamilya ni Jerome, at ni Tricia. Diba? So, para masama yung pamilya, buo kayo, buo. Maaring 2 kwarto lang kukunin ninyo. Yung kwarto para sa mga lalaki at kwarto para sa mga babae. So, yung mga bata pa, sila ay kasama sa mga babae. So, mas malaki ang kwarto ng mga babae. Diba? O kaya, kung walang hall na maaaring sabihin nila na maingay kayo dyan, ay doon kayo sa isang kwarto. Doon kayo sa isang kwarto. Na kung saan doon kayo mag-fellowship. Pili kayo sa kwarto ng mga lalaki o kwarto ng mga babae. Ayan, doon kayo mag-fellowship. So, pag-usapan ninyo yan. Para sa ganoon ay mapaghandaan na natin at kung magkano. Kasi i-offer pa man natin yan sa Diyos. Lord, ito po ang possible na budget, Lord. Para sa kanilang fellowship. Sa fellowship ng iyong mga kaanakan. So, yun ang pag-usapan at ipagdasal natin yun. Okay, so dito naman tayo sa susunod nating pag-aaralan. Dito tayo sa Efesos, no? Efesos 6 verses 10 to 23. Kasi tapusin na natin ang Efesos. So, hanggang chapter 6 lang pala ang Efesos. So, isama na natin itong mga pangwakas na pagbati. Okay, basahin na natin. Nasaan na ang inyong mga Bibles? Mga Bibles ninyo, basahin na natin. Mga kagamitang pangdigma na kaloob ng Diyos. Okay. At bilang pangwakas, magpakatatag kayo sa Panginoon sa pamamagitan ng dakila niyang kapangyarihan. Gamitin nyo ang lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos para malabanan nyo ang mga lalang ng Diablo. Oy, ito na yung armor of God, mga ka-Team Jesus. The armor of God. Kaya dapat ay gamitin natin ang armor of God. Okay. Dito tayo sa 12. Sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi masasamang espiritu sa himpapawid, mga pinuno, may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa mundong ito. Kaya gamitin nyo ang lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos para sa oras na dumating ang kasamaan ay magawa ninyong makipaglaban at pagkatapos ng pakikipaglaban ay manatili pa rin kayong matatag. Kaya maging handa kayo. Gawin ninyong sinturon ang katotohanan. Okay? It is the belt of the truth. O ang sinturon. Alam na natin yung belt na pinag-aralan na natin yan. Gawin ninyong sinturon ang katotohanan. So, dapat ay nakabakil yung katotohanan. What is the truth? Ano ang katotohanan? Dito, itong salita ng Diyos, ang katotohanan. Kaya dapat ay nakabakol yan. Nakabakol yan sa atin, no? Gawing sinturon. Okay? Isuot ninyo
ang pagkamatuwid bilang pananggalang sa dibdib ninyo. Put on the breast of righteousness. Isuot nyo bilang sapatos ang pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita na nagbibigay ng kapayapaan. Okay? The shoe of peace. Ayan. Hindi lang yan. Gamitin din ninyo bilang panangga ang pananampalataya ninyo para hindi kayo tablan ng mga panunukso ni Satanas na parang mga palasong nagliliyab. So, ating yung shield of our faith. No? Isuot nyo bilang helmet, dito helmet, no? Bilang helmet, ayan. Isuot nyo bilang helmet ang tinanggap ninyong kaligtasan at gamitin nyo bilang espada. So, isuot ninyo bilang helmet ang tinanggap ninyong kaligtasan. So, yung ating helmet of salvation. Ayan. At gamitin nyo bilang espada ang salita ng Diyos na kaloob ng banal na espiritu. At manalangin kayo sa lahat ng oras sa tulong ng banal na espiritu. Ipanalangin nyo ang lahat ng dapat ipanalangin. Huwag kayong magpabaya. Patuloy kayong manalangin lalo na para sa lahat ng mga pinabanal sa body of Christ, no? Okay? Ipinalangin din ninyo ako sa tuwing nangangaral ako, nabigyan ako ng Diyos ng wastong pananalita para maipahayag ko ng buong tapang ang magandang balita na inilihim noon. Sapagkat isinugo ako ng Diyos para mangaral ng magandang balita. Na magandang balitang ito na siyang dahilan ng pagkakabilanggo ko. Kaya kung maaari, ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. Okay. Mga pangwakas na pagbati. Si Tychicus na minamahal nating kapatid at tapat na lingkod ng Panginoon ang nagbabalita sa inyo ng lahat tungkol sa akin para malaman nyo ang kalagayan ko at kung ano ang mga ginagawa ko. Ito ang dahilan kung bakit pinapupunta ko siya sa inyo para malaman nyo ang tungkol sa amin at mapalakas niya ang loob ninyo. Mga kapatid, sumasa inyo nawa ang kapayapaan, pag-ibig at pananampalatayang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Pagpapalain nawa ng Panginoong Hesukristo ang lahat ng nagmamahal sa Kanya ng tapat. Hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong mga salita. Tulungan mo kami na maintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating sa araw na ito. In Jesus' name. Amen. Okay, mga ka-Team Jesus. Ito na ngayon ang armor of God. So, sabi ni Pablo, ay kailangan nating suotin araw-araw itong armor of God. So, alam na natin, pinag-aralan na natin yan dati, yung mga ngayon lang, yung bago lang naka-join sa ating Bible study. So, ano yung armor of God? Kung titingnan ninyo, ang isang sundalo, no, yung isang knight ba, no? Knight, K-N-I-G-H. Isang knight o sundalo noong unang panahon, mayroon yan silang mga gamit sa pandigma. No? So, ang una ay ang helmet. Tapos, ang helmet, pagkatapos ng helmet ay ang kanilang breastplate, 'di ba? Mayroon silang parang puthaw man 'yan, bakal na nakalagay sa kanilang likod at harap. Yan, 'yun ang breastplate. Para yung dibdib nila ay hindi matamaan at likod, yung baga hindi matamaan ng palaso. Yan. So ano 'yan siya? Bakal yan. Tapos, meron silang sinturon. So, itong sinturon, kasi
may damit sila pababa. So sa pamamagitan ng bakos o sinturon, yun ang nagkakapit sa kung ano man yung nasa baba na mga gamit nila, yun ang kumakapit, no, yung sinturon. Kaya nga pag sinasabi nating higpitan mo ang iyong sinturon habang tayo ay humaharap sa mga pagsubok sa buhay, higpitan ang sinturon. O yun, mayroon dyan silang sinturon upang sa ganoon ay hindi malaglag kung anong meron sa kanilang katawan. Yung breastplate, yung mga sapat, yung doon sa yung pants nila, yung ano bang damit nila, no, yung parang salawal nila, ganyan. Tapos, mayroon silang pananggalang, yung shield, di ba? Yung bilog or square na yun ang kanilang ginagawa, nilalagay nila dito tapos para hindi sila matamaan ng kanilang mga ano pa mang mga palaso o bala galing doon sa mga kaaway nila. Nung mga panahon ay palaso yun. Tapos, meron silang sword. So, sword, yung kanilang espada. Para pak. Wala pa man, dati ay wala pa mang mga baril, mga kung ano-anong mga eksperimento o mga paputok. Wala man dati. Ang sa kanila ay talagang fencing lang, espadahan, pak, tusukin ka ng espada, o ayan, no, ganon. Kasi ang espada ay two-edged man yan siya, dalawa man ang kanyang edge na matalim, di ba yung espada? So pag tinututusukin ka, dalawang hiwa ang sayo, side by side. So ganon ang espada. At ang kanilang sapatos, yung sapatos nila na kahit saan sila pupunta, yung sapatos nila ay ready to go. Na matibay, ready to go. Yan ang shoes of peace. Okay, so pag-uusapan ulit natin yan para maintindihan natin muli at ma-refresh tayo ma-refresh tayo sa mensahe ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So una nating isuot ay ang ating helmet, no? Yung helmet natin, 'di ba, pag sasakay tayo ng mga motorcycle, so requirement talaga ang helmet. Dahil pag natapon tayo at wala tayong helmet, no? Pag nasira ang ating ulo, pag nabagok yung ulo natin, it's either patay tayo o kaya kung buhay man, ay yun na nga, magkakaroon tayo ng paralysis sapagkat hindi na inaalagaan hindi na alagaan ang ating ulo. Kaya may helmet para proteksyon. So yun, ano ang proteksyon natin bilang mga mananampalataya kay Panginoong Hesukristo? Yun yung helmet of salvation. So ang helmet na yon, yan ang naging covering sa atin, sa ating ulo, para ang ating isipan ay maproteksyonan mula sa mga tukso ng kaaway ng Diyos sa demonyo, sapagkat unang inaatake ng demonyo ay ang ating mga utak. Yung utak natin ba? Hindi, sabihin ng demonyo, ang ating mga isipan ang kanyang, hindi utak, ang mga isipan natin ang kanyang inaatake. No, maglagayan siya sa pamamagitan ng mga nakikita natin, sa pamamagitan ng mga naririnig natin, sa pamamagitan ng mga nahahawakan natin, yung sa pamamagitan ng mga senses natin, ay nagbibigayan siya ang ating isipan, ang unang-una niyang tinatarget, no? Sa pamamagitan ng nakikita natin, naririnig, ganyan, sa mga senses. So, sasabihin ni Satanas, tingnan mo, nakikita, o tingnan mo, nakikita mo naman na, si ganito, yung iyong kaibigan, tingnan mo, umaasinso siya. Ayan, tingnan mo, tumanggap siya ng pera ng eleksyon, tingnan mo, nakabili na siya ng ganito, nakabili na siya ng pagkain, ganito, ganyan.
Sabi niya, sasabihin ng demonyo na, wala pa rin namang pagbabago ang iyong buhay. Ganoon ka pa rin naman. Akin ka pa rin. Wala pa rin pagbabago ang buhay mo. So, anong gagawin mo dyan? Pag may mga tukso na ang isipan mo ang unang tinatarget ng demonyo, so, anong ibabalik natin sa demonyo? Di sabihin mo sa demonyo, talunan ka na. Ako ay gipakamatian ko ni Ginoong Hesukristo. Sa Bisaya pa na, gipakamatian ko ni Ginoong Hesukristo. No? Pinatay si Panginoong Hesukristo para sa aking kasalanan. Sa makatuwid, ako ay ligtas na nang dahil sa libreng kaligtasan na binigay ni Panginoong Hesukristo. Kaya nga mahalaga sa araw-araw ay siniselebrate natin ang libreng kaligtasan. Pinapaalala natin sa ating mga sarili ang libreng kaligtasan na ibinigay ni Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng pangako ng Diyos Ama. So, sabihin mo yan sa demonyo, gipakamatian ko ni Kristo. Mahalaga ang buhay ko. Pag sinabi ng demonyo, hindi ba mahalaga ang buhay mo? Useless ang buhay mo. Wala kang kwenta kasi ganito. Gagamit pa naman yan tandaan natin, ang mga demonyo ay gagamit yan ng mga tao. At ang mga taong ginagamit ng demonyo ay yung mga mahal natin sa buhay. Yung mga mahal natin sa buhay ba? Yun ang ginagamit ng demonyo para tayo ay mas nasasaktan. Pero wag nating kalimutan na ang ating mga kaaway ay hindi yung mga pamilya natin, hindi yung ating mga kaibigan, yung ating mga anak, yung ating asawa, hindi sila ang ating mga kaaway, kundi ang ating mga kaaway, anong sabi diyan? Ang ating mga kaaway ay ang ating mga kalaban ayon dito sa 12, Efesos 6:12. Sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi masasamang espiritu sa himpapawid, mga pinuno, mga kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa mundong ito. So yun sila ang ating mga kalaban. So hindi yung ating mga kaibigan, yung ating mga best friend, yung ating mga ganito, mga magulang, mga kapatid, no. So balit minsan sila ang ginagamit ng demonyo nang sa ganoon ay tayo ay toksohin. Dahil mas masakit sa pakiramdam kapag ang mismo nating mga magulang, ang mismo nating mga anak, mismo nating mga asawa, mga kaibigan, ang makapagsasabi sa atin ng masakit. Na wala kang kwenta, ganito ka. So tayo naman ay umiiyak, nasasaktan, lang itong na to, inis tayo sa tao. Nakalimutan natin na hindi sila yun. Napasukan sila ng masamang espiritu at ginamit sila ng espiritu na yun upang tayo ay subukin, upang alamin kung tayo ay tuksuhin, kung kaya ba natin, alam ba natin ang salita ng Diyos, katotohanan. So ayan na yan na ang mga tukso. Ayan na, malapit na ang eleksyon, kaya nagliparan na ang maraming mga tukso. Humingi kayo sa leading ng Holy Spirit kung paano ninyo i-handle ang mga tukso sa eleksyon. Na siya ay maging kalugod-lugod, siya ay maging matutuwa. Ang Holy Spirit sa gagawin nating desisyon sa eleksyon. No, pinagdadasal natin yan. Team Jesus members, meron kayong assignment bawat araw kung sino ang mag-intercede para sa gagawing eleksyon. No? So, ayan mga ka-Team Jesus, ang ating isipan ang unang inaatake ng demonyo. Kaya kailangan na nandoon ang covering. Ano ang covering? Ang libreng kaligtasan
So kahit na sabihin mo, oo, sabihin ng demonyo, sabihin ng iyong nanay, wala ka namang silbi, wala kang kwentang anak, ganito, ganito, ganyan. Huwag mong isipin na yung nanay mo nagsabi niyan. Ang nagsabi niyan ay ang demonyo. Kaya i-cast out mo yung demonyo na yan, i-cast out mo yan, at wag kang magtanim ng galit doon sa nanay mo o doon sa tatay mo na nagsabi sa iyo ng yan. Kundi ipagdasal mo yung tatay mo, yung nanay mo, kapatid mo, sino pa man gumawa ng sa iyo niyan. Kaya we release forgiveness sa mga taong nagkasala sa atin. Bakit? They are not the one who's doing it. It's the spirit, the bad spirit that is in them. Yun ang ating kalaban, mga ka-Team Jesus. Okay? So, kailangan na alam natin, we are sure that we are saved. Sapagkat, yun ang pangako ng Diyos Ama sa John 3:16. I am saved, according to John 3:16. I was baptized in water. I have the Holy Spirit in me. Yan dapat, no? Alam natin, dapat assertive tayo, agresibo tayo tungkol sa pananampalataya natin, sapagkat kung hindi tayo agresibo, tayo ay lolokohin ng demonyo. So, wag tayong magpaloko, mga kapatid, wag tayong magpaloko. Okay? So, anong sabi dito, no? O, ayan na yung helmet of salvation natin para yan na, 'di ba? Magprotection yan sa buong ulo natin ang helmet of salvation. Magpo-protect yan sa anumang pamang mga gagawin ng demonyo sa isipan natin. Ligtas ako. I am a child of God. Wala ka nang magawa sa akin, demonyo. Wala ka nang magawa sa akin, maging sa aking pamilya. Kailangan na magkaroon tayo ng boldness na ideklara natin. Magagawa lamang natin yan kung ang banal na espiritu ay nasa mga puso natin and we are engaging. Anong sabi doon? Magpakalasing tayo sa presensya ng banal na espiritu, sapagkat kung tayo ay may banal na espiritu, ang presensya ng banal na espiritu ay nasa atin, no? Magiging agresibo tayo, magiging bold tayo na kausapin yung demonyo at ideklara na ikaw ay wala ka nang magawa sa buhay ko, maging sa aking mga pamilya. No weapon that form against me and my family shall prosper in the mighty name of Jesus. So, kailangan na alam natin ang mga salita ng Diyos at kailangan ideklara natin ang mga yon nang sa ganoon ay hindi tayo mabuli ni demonyo, ni Satanas. Hindi tayo mabuli, no? Hindi tayo tukso-tuksokin lang, iiyak-iyak ka lang. Hindi tayo pwedeng iiyak-iyak lang. Kailangan tayuan natin. Tayo ay mga soldiers of God. I am a soldier. So, onward, soldiers of God. Mga soldalo tayo ni Panginoong Jesucristo. Sa makatawid tayo, dapat ay maging matapang. Dahil alam natin ang ating katapangan. Ang ating katapangan ay na kay Panginoong Jesucristo. Ang presensya ng banal na espiritu at ang katotohanan. Kaya tayo ay matapang na harapin ang mga tukso ng demonyo. Ganon yun, mga ka-Team Jesus. We have to be a victorious child of God. Victorious children of God. Ganon. So, ano nang sinasabi dito? Pagkatapos ng helmet, ayan na yung ulo mo, na proteksyonan na, yung kaligtasan mo, no? Yung libreng kaligtasan, yan ang iyong helmet. Ngayon, ay isuot mo naman ang breastplate of righteousness. So, ibig sabihin niya, no, na, sabi dito, isuot nyo ang pagkamatuwid bilang pananggalang sa dibdib ninyo. So, pagkamatuwid, righteousness. Alam natin na tayo ay hindi matuwid kung wala si Kristo. Nung tayo ay nailigtas, kaya nga yung ating helmet, yun na yun, helmet of salvation, nung tayo ay nailigtas sa pamamagitan ng sakripisyo ni Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ay nalinis, di ba? It is the blood that cleanses us from our unrighteousness. At nang dahil tayo ay nalinis ng kanyang dugo, ang tingin ng Diyos Ama sa atin ay mga matuwid because of Christ. Because Christ is our righteousness.
So, kung si Kristo ay nasa atin, dahil tinanggap na natin, may helmet of salvation tayo, kaya isuot na natin ang ating breasts of righteousness, ang pagiging matuwid sa harap ng Diyos, nang sa ganoon ay maingatan itong ating dibdib. Ano bang mayroon sa dibdib? Tandaan natin, ang mga puso natin, mga ka-Team Jesus, ay deceptive. It is the most wicked part, no, spiritually, ang puso. Kaya nga, do not be deceived. Kung ano man ang ating nararamdaman. Yung mga sinasabing, feeling ko kasi hindi na niya ako mahal. Feeling ko kasi walang nagmamahal sa akin. Feeling ko kasi inaabandon na nila ako. Feeling ko kasi hindi nila ako pinapansin. Feeling ko kasi ganito. Feeling ko. Ha? Yung feeling mo, hindi yan naaayon sa salita ng Diyos. Feeling ko, no. Ano ang katotohanang nakasaad sa salita ng Diyos? Hindi kung ano yung nararamdaman mo. Hindi kung ano yung feeling mo. Kahit hindi mo yan feel, hindi ko yan feel. Kahit hindi mo yan gusto, kung ito ay yun ang nasa salita ng Diyos, yun ang gugustuhin natin. Hindi kung ano ang gusto ng puso natin. Our heart is the most deceitful. Ito ang pinakatuso, yung bang mapagkunwari ang puso. So kaya kailangan na matakpan ang puso natin ng anong itatakip natin sa ating mga puso. Ang pagiging matuwid sa harap ng Diyos Ama. Being righteous. So tatanong mo, paano ba ako naging matuwid? Hindi tayo naging matuwid nang dahil sa sarili nating gawa, di ba? Hindi tayo naging matuwid or righteous because of what we do. But we became righteous in the sight of the Lord, God Almighty, nang dahil sa sakripisyong ginawa ni Panginoong Jesucristo at nang tayo ay tumanggap sa Kanya bilang ating Diyos at tagapagligtas, at tinalikuran natin ang ating mga kasalanan. Doon tayo naging matuwid sa harap ng Diyos. So, yung pagiging matuwid natin, pagiging righteous natin ay nakabatay sa salita ng Diyos. Halimbawa, para maintindihan natin, sinasabi ng isang tao, nakalimutan ko. Hindi ko siya gusto. O halimbawa, yung love your enemy. Sabi dito sa salita ng Diyos, love your enemy. Bless those who persecute you. Pray for those who persecute you. Pero ang isipan ang puso natin nagsasabi, ayoko nga, nananakit yan sa akin eh. Sinaktan niya ako niyan. Ganito, ganyan. Bakit ko siya ipagpipray? Ayoko nga, hindi ko siya feel. Hindi ko siya gusto. Hindi ko siya friend. Kaya nga enemy. Oh. Pero yan ang nararamdaman mo. Subalit ang sabi sa salita ng Diyos, love your enemy. Pray for those who persecute you. Bless those who persecute you. Pray. No. So, paano ngayon yan? Kung ang ating puso, ang ating susundin, kung ang ating nararamdaman, ay, inis ako niyan, galit ako niyan, ganito, ganyan, ayoko nga magdasal para sa Kanya. So, wala na yung pagiging righteous natin. Kasi ang pagiging righteous, ang pagiging matuwid natin, ay isang biyaya lang. Biyaya, it's a grace. Mula sa Diyos, hindi sa atin. Susundin natin yung sinasabi sa salita ng Diyos na mahalin mo ang iyong kaaway. Pagpapalain mo ang mga naninira sa iyo. Ipagdasal mo ang mga naninira sa iyo.
No? Kaya kahit masakit, kahit hindi yun ang sinasabi ng feeling natin, feeling ko kasi, hindi yun ang ating pagbabatayan. Kaya mayroon ngang breastplate of righteousness para matakpan, hindi matamaan ng palaso ng demonyo yung ating mga puso na sabi niya, oh, hindi, sinaktan ka niya yan eh. Wag mo yang patawarin. Wag mong mahalin yan, sinaktan ka nga yan eh. Wag mong ipagdasal yan, wag mong i-bless yan, wag mong pagpapalain yung taong yan, sinaktan ka nga eh. Yan ang mga tukso ng demonyo, mga palaso yan ng demonyo na nag-aapoy at tatamaan yung puso natin yan. Tsyuk! Oh, hindi yan si Cupido, kundi ang mga palaso ng demonyo, pag matamaan ka niyan, wala na, nandoon na yung galit, nandoon na yung inis, nandoon na yung pagtatampo, nandoon na yung hatred. Yan ay mga palaso ng demonyo. So kung wala kang breastplate of righteousness na kung saan iisipin mo, utang na loob ko sa Diyos ang aking kaligtasan. Ako ay naging born again Christian nang dahil sa kaligtasang libre na ibinigay sa akin. Sa makatuwid, sino ako na hindi magpapatawad ng isang taong nagkasala sa akin, gayong ako rin mismo ay pinatawad sa aking mga nagawang kasalanan. Hallelujah. So yun ang ibabalik natin sa demonyo. Kapag inaatake niya ang puso natin, ng ating mga feelings, no? Feelings, di ba? May kanta yan, oh, like feelings. Oh, ngayon, ang sa mundo, niraramdam ang kanyang feeling. Ang feeling ko kasi, hindi yon sa Diyos, hindi mahalaga ang feeling. Ang mahalaga sa Diyos, ito, ang salita niya. Ang sundin natin, hindi ang sarili nating nararamdaman. Okay? So, ibig sabihin nun, let us control, self-control, Holy Spirit, self-control, control me, Holy Spirit, sa akin nararanasang galit, inis, pagtatampo. I rebuke that spirit of anger. I rebuke that spirit of pagtatampo. I rebuke, mga ganun. The spirit of inis, ganun dapat ang gawin natin, mga ka-Team Jesus, upang hindi tayo matamaan ng palaso ng demonyo. So, ingatan yung ating puso. Kaya, isuot natin ang breastplate of righteousness. Yan ang sabi dyan. Isuot ang pagkamatuwid bilang pananggalang sa dibdib ninyo. So, ito yung breastplate, mga ka-Team Jesus. Pagkatapos ng breastplate ay isuot naman natin ang ating sinturon. So, maging handa kayo, gawin ninyong sinturon ang katotohanan. So, ano ang sinturon? Ito ang sinturon, the truth, ang sinturon, dito yan sa ating, dito sa ating tiyan, dito yan, yun ang maghuhold ng lahat ng dala-dala nating gamit, yung sinturon, pack, hold. Buckle your seatbelt. Ayan, ang sinturon. Okay? Na hindi tayo malaglag, hindi tayo matapon kung saan-saan, kahit na anong sasabihin pa ng demonyo ng mga kalukuhan, ng mga kabalbalan, ng mga kasinungalingan, ay hindi tayo mapasama sa tukso. Okay? Hindi tayo matukso sa mga tukso, mga kasinungalingan ng demonyo. Kaya yung ating buckle, yung ating belt, yan ang katotohanan. Kailangan nating hawakan yung katotohanan. Pag sinabi ng demonyo na, oy, mali man yung pinanggagawa ninyo diyan, hindi man tama yung ginagawa ninyo, ganito, ganyan. Kung alam mong tama ang ginagawa mo ayon sa salita ng Diyos, huwag kang maniwala dyan. Balik ka sa katotohanan. Kung mayroong mga nagsasabi sa inyo na ganito, mayroong nagsasabi sa inyo na ganyan, na mali, balik ka sa katotohanan. Balik ka sa salita ng Diyos. Ano ang sinasabi sa salita ng Diyos? Yan ang mahalaga. Hindi kung ano ang sinasabi ng isipan mo, hindi kung ano sinasabi ng puso mo, feeling mo,
kundi ano ang katotohanan. Ano ang sinasabi sa salita ng Diyos. Yan ang sinturon, yan ang belt. Halimbawa, sabi, okay lang yan ngayon, mag-live-in, kasi kailangan ngayon sa kasalukuyan, gusto ng mga bagong tubo, no, mga 20s, 30s, ay mag-live-in muna kami para masubok kung magkasundo ba kami, ganito, ganyan. No! Yan naman ang katotohanan ngayon. Yan ang katotohanan ng mundo. Subalit hindi yan ang katotohanan na naaayon sa salita ng Diyos. Ang sabi sa salita ng Diyos, make your body holy, for it is the temple of the Holy Spirit. So kailangan na maging pure ang ating katawan. Kung tayo man ay single, maging pure ang ating katawan at i-preserve natin ang ating katawan para sa ating husband to be. Kung magkaroon ka man ng husband, kung nag-desire ka. So, ibig sabihin nun ay pipigilan mo yung sarili mo na gumawa ng mga sexual activities sapagkat single ka nga. So, kung may mga tukso dyan, yung mga lalaki dyan, babae ka, halimbawa, na in love ka sa isang lalaki, at sabi ng lalaki, diba, sabi mo, mahal mo ako, ay, kasi nag-uumpisa kayo sa halik-halikan, hawak-hawak ng kamay, yakap-yakap, tapos unti-unti, ayan na, ang sexual urge ninyo ay unti-unti ang laman, oh. Sabihin ng lalaki, diba, mahal mo ako? Oh. Ipakita mo na mahal mo ako. Kaya dinala ka na doon sa hotel. O, sige, doon sa motel. Ikaw naman, yes, mahal kita. O, bot-bot mo. Natutuwa ang demonyo niyan. No? Kristiyano ka at ginawa mo yon, hindi yan ang kalooban ng Diyos. Ano ang katotohanan na sinabi sa salita ng Diyos? Hala, niloloko ka lang. Sa Bisaya pa na, mga binotbot yan sa demonyo. Ginamit yung lalaki na yon upang subukin ka. Kung totoo ba na ikaw, mas mahal mo ba si Panginoong Jesucristo kaysa sa lalaking yan? Dahil, kung ikaw ay totoong Kristiyano at alam mo na ang Panginoon ang mag-provide ng lahat, hindi mo gagawin yun kahit mawala ka mang demonyo ka sa buhay ko. Dahil tinutokso mo ako, wala akong pake. Sapagkat mas mahal ko si Panginoong Hesukristo sa puso ko. Paaalagaan ko ang aking katawan, aalagaan ko ang templo ng banal na Espiritu. Yan dapat ang gagawin natin. Hindi yung, kung totoong mahal mo ako, ayan, ibigay mo yung gusto ko. Hindi yan yung tungkol sa pagmamahal ng Diyos. Yan ang pagmamahal ng demonyo. Sapagkat once na ibigay mo ang sarili mo sa isang lalaking hindi mo naman asawa, that is sexual immorality. That is, anong tawag niyan? Fornication. Oh. So, nangyari yan sa atin. Marami tayong, nakaranas tayo, halos lahat ng ganyan. Subalit, napakabuti ng Diyos sapagkat tayo ay itinuwid niya. Humingi tayo ng kapatawaran. Lord, nagkamali kami sa ganun namin ginawa. Lord, patawa. Oh. At ang Diyos ay mabuti at siya ay nakapagpapatawad sa ating mga kasalanan kung hindi na natin uulitin ang kasalanan na yon. Pero kung humingi na tayo ng pagpapatawad at paulit-ulit pa rin natin ginagawa ang kasalanan na yan, no? No? Ginawa mo na yan. Alam mo na mali. Alam mo ng makasalanan. Kaya kailangang isuot natin yung armor of God, helmet of salvation, breastplate of righteousness, yung ating sinturon, ang katotohanan. So sabihin ng lalaki sa'yo, ginamit hindi yung lalaki na yon, kundi ginamit yung lalaki na yon para tuksohin ka. Ginamit siya ng kalaban mo, ang demonyo. Oh, 'di ba sabi mo mahal mo ako? 'Di ba sabi mo ganito ganyan? So ibigay mo yung gusto ko. Ikaw naman,
na ang ginamit mo ay ang puso mo, hindi mo sinuot yung breastplate of righteousness, breastplate mo, sabihin mo sarili mo, oo nga, mahal ko siya eh. Lord, mahal ko siya, Lord. Pwede bang pagbigyan ko siya? Okay, nalimutan mo na yung iyong bakol. yung iyong sinturon, ang sinturon ng katotohanan. Ano ang sinturon ng katotohanan? Ano ba ang nakasulat sa salita ng Diyos? Anong sinasabi sa salita ng Diyos? Yan ang ating katotohanan. Yan ang katotohanan. At yun ang ating sundin. Dati na hindi pa tayo mga Kristiyano, o kaya sabihin natin, we are Christians, we are Catholic Christians, pero hindi naman natin pinag-aaralan ang salita ng Diyos. Basta kung ano lang yung sinabi diyan sa sermon ng pare, okay, ganyan. Pero deep inside, or ang pag-aaral ng ginawa natin ganito, hindi man yung hinahayaan ng dati ng ating mga pinaniniwalaan. So, hindi natin alam na mali pala yan, ganyan, o mali yan, o. Pero sabi, nandoon yan kahit sa simbahan, mali yan, immoralidad yan, sexual immoralidad din yan. No? Pero ngayon, na binago tayo ng Diyos, ito yung salita ng Diyos sa atin na nagtuturo sa atin na this is the truth. Yan ang ating sundin. O yan na, may helmet of salvation na tayo, meron na tayong breastplate of righteousness, meron na tayong bakol, yung sinturon ng katotohanan, kaya yung sinturon na yan ay dapat higpit yan nang sa ganoon ay hindi matanggal ang katotohanan. Kapag binitiwan natin yung katotohanan na yan, yung sinturon na yan, wala na, malaglag na ang lahat, matanggal na ang lahat ng armor natin. Kaya mahalaga yung sinturon, na? Buckle of truth, mahalaga yun. Belt of truth. So kung ano ang katotohanan, this is the truth. Ang salita ng Diyos, ang Biblia, ano ang sinasabi sa salita ng Diyos. Kaya nga pinag-aaralan natin nang sa ganoon ay marami tayong malaman na katotohanan. Ano ang katotohanan tungkol sa bagay na yan? Holy Spirit, lead me. What is the truth about this? Guide me in your word of God. Oh. Kahit nga sa Google, i-check mo eh. What is the truth regarding, Bible truth regarding this thing? May lalabas diyan ng mga Bible verses. Doon ang gabay mo. Balikan mo na yung totoong Biblia mo at sabihin mo, totoo ba yun? Anong sinasabi dito sa salita ng Diyos? Ganon yun, mga ka-Team Jesus. Nasa Biblia ang katotohanan. Okay? So, yan na. Mayroon na tayong sinturon. No, ano pang sabi dito? Isuot ninyo, yan ay nasa 15. Isuot nyo bilang sapatos ang pagiging handa sa pangangaral na magandang balita na nagbibigay ng kapayapaan. So, the shoe of peace. So, ito yung ating sapatos para on the go. Always on the go. Ibig sabihin doon ay always on the go tayo. In season or out of season. Hindi mo pwedeng sabihin na ang Holy Spirit nagsabi na sa'yo. You speak. Magsalita ka. Yung sa kaibigan mo, this is the right time for her, for him na mailigtas siya ng Panginoong Kristo. Kaya magsalita ka. Gamitin ka ng Panginoon, magsalita ka. Kaya ang sabi mo, ayoko nga, Holy Spirit, may conviction ng Holy Spirit. Ayoko, Holy Spirit, kasi hindi pa ako handa eh. Hindi pa ako handa, Holy Spirit. Ayoko nga, nahihiya pa ako. Oo. Sabi dito, isuot nyo bilang sapatos ang pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita na nagbibigay ng kapayapaan. Paano ngayon yan? Ikaw lang ba? Okay ka na lang ba? Kaya ngayon yung sinasabi nating evangelism. Tayong lahat ay mga evangelists. Alam nga naman si Tita Bits ang lahat ang magsasalita. Hindi naman dahil wala man ako dyan sa lugar ninyo. Nandito naman ako. So dito naman ako ginagamit ng Holy Spirit. Pag mayroon ako mga kaibigan, kasamahan na ganito ganyan, pinagdadasal ko. I am praying for you, ma'am. Na ganito. Yes, sir, I'm praying. Kahit mga therapist, kahit sa text, I am praying for you.
sa mga messages ko, ano man ang sitwasyon ninyo, the Lord is good, mga ganyan, sinisharean ko ng salita ng Diyos, na nagbibigay ng kapayapaan. Kaya nga tayo, we have to be ready to speak the word, to speak the gift of salvation, to speak encouragement, basing on the word of God. Oh. Always on the go. Hindi pwedeng sabihin mo, ayoko ba, nahihiya ako. Ha? Ang mga anak ng Diyos, ang mga baptismo sa tubig, ang mga baptize sa Holy Spirit, nahihiya. Wala tayong hiya. Pagdating sa pagbabahagi ng katotohanan, pagdating sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, wala tayong hiya. Hindi tayo nahihiya. Sapagkat dahil sa hindi pagkahiya ni Panginoong Kristo sa atin, tayo ay nailigtas at nagkaroon ng panibagong buhay. Sa makatuwid, wala akong karapatang mahiya tungkol sa libreng kaligtasang aking naranasan ng dahil din sa ginawa ni Panginoong Kristo. Ano ngayon ang karapatan nating mahiya? Sino ba ang mas pipiliin natin? Ang tao o si Panginoong Kristo? Yun lang dalawa lang We only have two choices. Pag ang isang lalaki na nanunukso sa iyo at nagsasabi sa iyo, mahal mo ba ako? Akala ko ba mahal mo ako? Yes, mahal kita. Pero mas mahal ko ang aking Panginoong Kristo. Kaya ito, ibabahagi ko sa iyo ang katotohanan. Mawala ka man sa akin, at least alam mo ang katotohanan. Si Panginoong Kristo ay nagpakamatay dahil sa iyo at sa akin at sa ating lahat. Kung uunahin natin yung ating mga laman, yung ating nararamdaman, kaysa ang katotohanan ng sinabi sa salita ng Diyos, saan tayo makakarating? Oh. Ganon yun dapat. Hindi yung, mahal mo kita. Sige, minsan lang naman. Ay, nako. Walang minsan na kasalanan, mga ka-Team Jesus. Kapag nasimulan mo na yan, tuloy-tuloy na ang kasalanan na yan. So, piliin natin si Panginoong Kristo. Piliin natin siya kahigit kanino man. No, I chose the Lord Jesus Christ. Higit kanino man. Kahit asawa pa kita, unahin ko si Panginoong Kristo. Mahal ko si Panginoong Kristo. Higit sa pagmamahal ko sa iyo. So yan yung peace. Para sa ganoon, we are on the go. May mga taong nangangailangan ng tulong natin, encouragement natin. Tayo ang gagamitin ng Panginoon upang sila, yung mga taong in trouble, yung mga taong naguguluhan sa mga buhay nila na walang idinilam ang kanilang gagawin. We are on the go. We are bringing the peace of salvation. The gift of salvation, ipapaliwanag natin sa kanila, hindi sila nag-iisa, mahal sila ng Diyos, ganito. So, kailangan na maging ready tayo. Nang sa ganoon, itong mga taong nabigyan natin ng encouragement, na ipagdasal natin, sabi nila, salamat talaga sa prayer mo, gumaan ang aking pakiramdam. That's it! That is the peace na dinadala ng ating pagiging handa sa lahat ng pagkakataon na umalis, na lumakad, na ibahagi ang salita ng Diyos. No? Ang salita ng Diyos. Ganon yung mga soldiers of the Lord. Always on the go. Ready. Punta tayo doon sapagkat mayroon doong mga kailangan nating evangelize o mag-evangelism ministry tayo doon sa ano na yan. Punta tayo. Yes, go. Ready ang ating mga sapatos na umalis. Yan ang shoe of peace. Okay? So, dito naman tayo. Meron pa. Anong oras na? Tapusin natin to. Tapos, hindi lang yan. Gamitin din ninyo bilang panangga ang pananampalataya ninyo para hindi kayo tablan ng mga panunokso ni Satanas na parang mga palasong nagliliyab. So, yung ating, yung tawag nun? Sa English, ang tawag niyan ay shield of faith. Ito na yung ating panangga. Yung ginagamit ba ng mga soldiers, di ba? Mayroon yan sila, may malapad, at saka doon panahon nila ni Kristo o sa mga cavalry,
mabilog yan sila na metal, para kung saan, kung may mga palasong, tsupak, at gaganon lang yung mga palaso. hindi matatablan, dahil maraando ng palaso. Oh. So yan o, mga ka-Team Jesus, kailangan natin yung shield, yung ating panangga. At ano ang ating panangga? Ang ating panangga ay ang ating pananampalataya ni Kristo. Para sa ganoon ay hindi tayo matamaan ng mga nagliliyab na palaso ng demonyo. Ang panangga natin ay ang ating pananampalataya. It's the shield of faith. So, yun na yun. Pag may mga tukso na lumalabas sa ating paningin, sa kapaligid natin, ganyan-ganyan, gamitin na natin ang shoop, ang ating shield of faith, ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ayan. At ano pang sabi dito? Dito sa 17. Dito sa 17, isuot nyo bilang helmet ang tinanggap ninyong kaligtasan at gamitin nyo bilang espada ang salita ng Diyos na kaloob ng banal na Espiritu at palaging manalangin sa lahat ng oras sa tulong ng banal na Espiritu. Kaya nga, mga ka-Team Jesus, kailangan mabaptismo tayo sa tubig at nang sa ganoon ay maranasan natin ang presensya ng banal na Espiritu. Tayo ay lalakas. Tayo ay magkakaroon ng power, ng kapangyarihan, ng dahil sa presensya ng banal na Espiritu. At itong espada natin, itong ating espada, ayan espada. Ang espada ay sinasabing salita ng Diyos na kaloob ng banal na Espiritu. Kayong ginagawa natin dito, pinapatulis natin ang espada natin. Kung ang ating espada ay purol, yun bang nakalawang ng ating espada at hindi na natin yun nalinisan, na ibig sabihin nun, yung ating pananampalataya kay Panginoong si Kristo, hindi na natin yan siya nadadagdagan. Kagaya ng ginagawa natin ba, sa araw-araw ay nakikinig tayo sa salita ng Diyos, sa araw-araw ay pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos. Ibig sabihin yun, yung ating sandata, yung ating espada na yan, na two-edged sword na yon, ay atin siyang nililinis, ay atin siyang pinapatalas. Pinapatalas natin yung ating espada na yan. So, pinapatalas natin yung ating mga isipan, yung ating mga puso sa salita ng Diyos nang sa ganaon, kapag tayo ay nakikipaglaban sa demonyo, hindi man yan physically na mayroon tayong espada at tutusukin natin yung kalaban natin. Halimbawa, ang kalaban mo ay nanay mo, lang nga naman tutusukin mo yun ng espada. Mamamatay yan, maging kriminal ka. Hindi yun Ang espada natin, ang ating sandata, ay ang salita ng Diyos. Kaya nga, bumabalik tayo sa salita ng Diyos. Ano ang sinasabi sa salita ng Diyos? No? Halimbawa, ikaw, asawang lalaki, yung iyong asawang babae ay suwail. Yung iyong asawang babae ay matampuhin, magalitin, ganyan-ganyan, mabilis magalit, naiinis ka na rin. Pero anong sabi sa salita ng Diyos? Anong sabi? Sabihin ng demonyo sa iyo, ay, pagalitan mo na yung asawa mo, saktan mo na yung asawa mo, sobra-sobra naman yung asawa mong ginagawa sa iyo, hindi na yan maganda rin, ganito, ganyan. Pero ikaw, ang asawang lalaki, ano ang iyong sandata sa demonyo na nagsasabi sa iyo niyan? Halimbawa, mayroon kang kaibigan, best friend mo, nag-confess ka doon sa kanya na asawa ko, ganito talaga, ganyan. Sabihin naman ng iyong kaibigan na hindi naman siya Kristiyano at wala rin siyang alam sa salita ng Diyos, sabihin niya, ay, walang hiya yung asawa mo yan, sa babaeng yan. Sige, hiwalayan mo na yan, kalimutan mo na yan, saktan mo yan, ganito, ganyan. Ikaw, Kristiyano ka, makikinig ka doon sa demonyo, na itong taong ito na hindi Kristiyano, walang alam sa salita ng Diyos. Tapos ikaw ay pinag-aralan mo ang salita ng Diyos. So you sharpen your sword by reading, by
By studying the Word of God, meditating the Word of God. Ano ngayon ang sasabihin mo sa demonyo na yan, nakaharap mo? Brad, hindi Brad. Ang sabi sa salita ng Diyos sa Epeso. Anong sabi sa salita ng Diyos, ha? Sa mag-asawa, ha? Sa mag-asawa, anong sabi dito? Aral sa mga mag-asawa, anong sabi dito? Oh. Mga lalaki, ayon sa Epeso, chapter 5, verses 25. Oh. Brad, ayon sa Epeso, chapter 5, verses 25, ang sabi sa salita ng Diyos, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa, tulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Inihandog niya ang kanyang sarili para sa iglesia. O see? Yan ang sinasabi sa salita ng Diyos, Brad. Pinakasalan ko ang asawa ko. Sa makatuwid, anumang mayroon siya, anuman ang ganyan-ganyan, tinatanggap ko siya bilang siya. Mahalin ko siya, kagaya ng pagmamahal ni Kristo sa church. Yun! Salita ng Diyos, ang ibabato natin, ito nga yung ating sandatay. Ang ibabato natin, o ito naman, ang asawa namang babae. Ang asawang babae, magsasabi na, nainis talaga ako sa asawa kong lalaki, hindi ako pinayagan na maganito, ganon. No? Nagsabi ka rin sa kaibigan mo, best friend mo. Itong best friend mo naman ay suwail niya na asawang babae. Sa halip na turuan ka ng tama, ay ginamit niya ng masamang espiritu na sabi, hayaan mo yan siya. Sundin mo kung anong sinasabi, anong gusto mong gawin. Hindi naman yan. Ibig bang sabihin, dahil mag-asawa na kayo, ay wala ka ng karapatan na gawin ang gusto mo. Ganito, siya na lang talaga masunod sa araw-araw, siya na lang talaga masunod. Ikaw naman, na walang pakikinig sa salita ng Diyos, ay oo, sundin ka lang, di nag-away na kayo. Pero kung alam mo ang katotohanan, nakikinig ka sa salita ng Diyos, pinag-aralan mo ang salita ng Diyos, sabihin mo doon sa kaibigan mo, hindi yun ang sinasabi sa salita ng Diyos. Ang sinasabi sa salita ng Diyos bilang asawang babae, sabi dito sa Ephesians 5 verse 22, mga babae, magpasakop kayo sa inyong asawa gaya ng pagpapasakop nyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang siyang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na ulo ng iglesia ng kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Yan ang ibato mo doon sa palaso ng demonyo, sis. Ito ang sinasabi sa salita ng Diyos. Kaya kahit na nag-confess ako sa iyo na ganitong asawa ko, pero piliin ko pa rin na isubmit o magpasakop ako sa asawa ko at ipagdasal ko siya na ang kalooban ng Diyos, ang karunungan ng Diyos, ang wisdom ng banal na Espiritu ang mapapa sa kanya nang sa ganoon ay magkasundo kami. Ano ngayon ang magawa ng demonyo? Ano ngayon ang sasabihin ng kaibigan mo? Okay. Ikaw nasa sayo na yan. Ikaw ang magdesisyon. So ano ba ang mas mahalaga? Ang kanyang suggestion? O kung anong nakasulat sa salita ng Diyos? No? Dapat na, kaya nga pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos nang sa ganoon, pag dumating ang mga tukso at mga palaso ng demonyo, may mababalikan tayo. Oy, alam ko yan. Sinabi yan ng banal na Espiritu sa akin. Tingnan ko nga, nandito yan sa salita ng Diyos. Ang sabi niya dito, ayon sa kaligtasan para sa lahat. So, ang sabi niya, ang kaligtasan ay para sa lahat, hindi lamang sa kanino-kaninong mga matuwid, kundi pati siya na makasalanan, pati siya na kriminal, pati siya na mamatay tao, pati siya na ganito, pati siya na imoralidad, pati siya na prostitute, pati siya, pwede yan silang mamaligtas kung sila ay mabahaginan ng katotohanan at kung sila ay tumanggap kay Kristo, talikuran ng kanilang mga kasalanan, pwede silang mailigtas. Ganun ba? So, ang salita ng Diyos ang ating gabay. At kailangan tayong magdasal palagi na sa pamamagitan ng presensya ng banal na Espiritu. Kaya, kung na-exercise natin ba ang tinatawag nating
relationship ng banal na espiritu, no, kung palagi natin itong ginagawa, yung in every day of our lives, nagme-meditate tayo sa salita ng Diyos, every day of our lives ay tinatawag natin ang presensya ng banal na espiritu, tinatawag natin, Holy Spirit, take control, Holy Spirit, take control, Holy Spirit, we welcome you, I welcome you in my life today, take control of me, preserve me, use me for your purpose, for God's purpose and glory, tulungan mo ako na maging kaigaya ang buhay ko sa harap ng Diyos Ama. Nandoon ang Holy Spirit. He never fails. He never fails. At bigla-bigla na lang mga ka-Team Jesus na may mga pagkakataon na hindi mo mapigilan, sasabihin na ng Holy Spirit tayo, you speak in tongue. Nagdadasal ka niyan. Oh, ang bilis-bilis. Ganyan. Ibig sabihin nun ay nagdadasal ka kasi may parating na tukso. May parating na tukso at ang Holy Spirit ay nagpe-prepare sa puso mo, sa isipan mo, nang sa ganoon pagdating ng tukso na yan, hindi ka matukso at hindi ka magkasala sa tukso na ibibigay ng demonyo sa harap mo. Kaya nga, we have to pray continuously. We have to acknowledge the Holy Spirit. We have to exercise the gift of tongue. The gift of the Spirit. Hindi yun upang mayabang tayo sa ating kapwa na, oh, tingnan mo, nagsasalita ako sa, ay, hindi yan. May mga pagkakataon na nga dito habang ako nagpipray, ay kusang lumalabas yung gift of tongue sa akin na gumaganon ako, nanahimik ako para hindi ako marinig, pero alam ko I am speaking in tongue. My heart, my body is preparing. The Holy Spirit is preparing for me dahil may magkakaroon ng atake ang demonyo sa araw na ito. Kaya He is preparing me para ako ay maging malakas at magapi ko ang tukso ng demonyo, mapagtagumpayan ko ang tukso ng demonyo at hindi ako maloko niya. So, yun yung sinasabi diyan, pray continuously in the Spirit. In the Spirit. Hallelujah. Father God, Lord, napakabuti mo po. Maraming salamat sa iyong mga salita. Panginoong Jesucristo. Holy Spirit, thank you. At ikaw na naman ay nangusap sa aming kalagitnaan. To God be all the glory and honor. Salamat at muli mong pinapaalala sa amin ang armor of God, ang helmet of salvation, breastplate of righteousness, ang sinturon, ang belt of the truth, ang sinturon ng katotohanan, ang aming sapatos ng kapayapaan na anytime, anywhere, we can go and share the gospel of Christ Jesus. Hallelujah. Ang aming pananampalataya na aming pananggalang sa mga tukso ng demonyo, sa mga palaso ng demonyo na hindi kami matamaan. Ang sword of God, ang sword, ang aming sandata na ang salita ng Diyos. Holy Spirit, tulungan mo kami na sa araw-araw ay aming masuot ang armor of God nang sa ganoon po lalabas kami na kami ay matagumpay, na kami ay victorious sapagkat alam namin ang aming mga karapatan. Alam namin ang aming mga karapatan bilang mga anak ng Diyos. At hindi kami maluluko ng sa away mo, ng demonyo, dahil wala kaming alam sa salita niya. So patuloy namin alagaan, pag-aralan, i-meditate ang iyong salita, Panginoong Diyos Ama, Panginoong Jesucristo, nang sa ganon ay patuloy naming mararanasan ang presensya ng banal na Espiritu. Kami ay magpakalasing sa presensya ng banal na Espiritu, nang sa ganoon po ay maiwasan namin ang mga tukso ng kaaway mo. At mapagtagumpayan namin at makita ng sanlibutan, makita ng iba na kami ay binago mo na, Panginoong Jesucristo, na kami nasa amin na ang banal na Espiritu, na siyang aming gabay sa anumang aming mga hakbang na gagawin, sa anumang aming mga desisyon na gagawin. Hallelujah. Yes, Father God, in the name of Jesus, maraming salamat po.
Patawarin mo kami, Panginoong Hesus, na may mga pagkakataon na ikinahihiya ka namin. May mga pagkakataon na nandoon ang conviction ng Holy Spirit na magsalita kami, magbahagi sa iyong katotohanan, sa iyong libreng kaligtasan. Subalit, pinili namin na manahimik. Patawarin mo kami, Panginoong Hesus. May mga pagkakataon na sa halip na ipaglaban namin ang katotohanan, ay mas nag-join pa kami, sumama pa kami sa ginagawa ng mundo, sumama kami sa tukso, hinayaan namin na kami ay matukso. Patawarin mo kami, Panginoong Kristo, at maraming salamat po sa iyong kawaan. Maraming salamat po na ikaw ang nandyan upang kami ay patawarin sa aming mga kahinaan. Sa aming mga kahinaan, ikaw ang aming lakas, Panginoong Hesus. Pinapanalangin namin ang aming mga anak, ang aming mga pamilya, ang aming mga kapatid, Lord, na ingatan mo rin sila, Lord God. Itago mo sila sa iyong presensya. Itago mo sila sa iyong presensya, Panginoong Kristo, sa banal na Espiritu, nang sa ganoon hindi rin sila matukso. Na matuto sila sa iyong mga salita, at yung mga salita na yun ang kanilang maging gabay upang maging matuwid sila sa harap ng Diyos Ama. Oh, hallelujah. Panginoong Hesus, anuman po ang mga dasal, mga kahilingan ng iyong mga kaanakan na nandito at nakikinig sa iyong mga salita. Father, in the name of Jesus, I declare, I release the answers of their prayers in the name of Jesus. I release blessings upon blessings. I release, Lord, answers of their prayers. I release, Father God, the desire of their hearts, Lord, for your purpose and your glory. Oh, hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoong Diyos Ama, Lord Jesus, Holy Spirit, salamat po sa katagumpayan ng iyong Bible study, at kami na naman ay natuto na yung mga salita upang mas lalo pa namin mapatatag ang aming pananampalataya kay Panginoong Kristo. Seal what we have learned with the blood of Jesus, na ito ay maimbak sa aming mga isipan, maimbak sa aming mga puso, upang kung kailanman namin ito kailangan, ay amin itong ma-withdraw, at yun ang aming maging sandata upang kami ay mapagtagumpayan namin ang mga tukso na inihahain ng demonyo sa aming mga buhay, sa aming mga harapan. Maraming salamat po, Holy Spirit. Maraming salamat po. Lahat ng ito ay aming hinihiling, pinasasalamatan. Lahat ng sa pangalan ni Kristo at ng banal na Espiritu, at lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Hallelujah! Ayan, mga ka-Team Jesus, sino ang nag-confirm ngayon at sino naman ang na-rebuke? Rebuke is real. Pero yung rebuke, yun ang nagtuturo sa atin na gawin natin ang dapat ayon sa salita ng Diyos. So maraming salamat sa inyong pagdalo. Hanggang sa muli. Jesus loves us, kaya kailangan i-apply natin ang salita ng Diyos sa araw-araw na tayo ay buhay. God bless.